Alam mo, Kuya Rex, hindi ako mahilig magkwento. Lalo na ang mga bagay na masyadong personal. Sanay akong itago ang lahat. Sa loob, ang aking mga saloobin. Ang mga takot, ang mga tanong na walang sagot. Lumaki kasi ako na tinuruan na ang katahimikan ay kalasag at ang pagiging invincible ang pinakaligtas na lugar sa mundong ito. Pero ngayon, nakaupo ako sa harap ng blankong papel na ito o blankong screen kung tutusin. At alam kong hindi pwedeng manatiling tahimik. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kung may isang tao man sa mundong ito na karapat-dapat kong pagkwentuhan ng lahat, ikaw iyon, Kuya Rex. Kasi alam kong naiintindihan mo. Hindi mo kailangang magsalita para maramdaman ko iyon. Sa bawat pagkikita natin, sa bawat tahimik na sandali na magkatabi tayong nakaupo, alam kong may bahagi ka ng buhay mo na katulad ng sa akin. Isang bahaging puno ng pagtatago, pag-aalinlangan at paghahanap ng lugar na tatanggap sa atin ng buo. Kaya heto na, ibubukas ko na ang pinto ng aking nakaraan. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Lucas. First day ng klase noon, hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Hindi dahil sa espesyal ito, kundi dahil sa sobrang ordinaryo nito. At ang ordinaryo ang madalas na pinakamapanganib na panimula ng isang malaking pagbabago. Tulad ng lagi, pumasok ako ng tahimik, bitbit ang lumang backpack na kupas na ang kulay, at ang ugali kong umiwas sa mata ng iba. Alam mo naman ako, Kuya Rex, mas gusto kong mag-isa, mas komportable sa gilid. Sa tabi ng bintana kung saan kita ang puno ng akasya at ang maalinsangang hangin ng Hunyo na parang nakadikit sa balat. Nasa isang sulok ako ng silid. Yung tipong hindi mo agad mapapansin kung hindi mo hahanapin. At iyon ang gusto ko, ang hindi mapansin. Ngunit may isang lalaking humarang sa harap ko bago pa man ako makaupo. Hindi siya katulad ng iba, kung kaklase na dumiretso lang sa kani-kanilang upuan, abala sa kanilang mga cellphone o sa chismis tungkol sa bakasyon. Nakatayo siya sa harapan ko na para bang may hinihintay. May ngiti siya, hindi yung nakasanayan kong ngiting pambobola o pambabara, kundi yung tipong ngiting tila may alam siyang sekreto. Isang bagay na ako lang dapat ang makakaalam. Mateo, di ba? Ani niya. Ang boses niya ay may lalim na hindi ko inaasahan. Parang pamilyar na agad sa pandinig ko. Tapuan ng batch. Nasa section E ka dapat. Pero pinili mong lumipat dito. Bakit? Natigilan ako. Hindi ako sanay na may kumakausap sa akin ng diretsyo. Lalo na't first day pa lamang. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng impormasyon tungkol sa akin o kung bakit siya interesado. Sa totoo lang, kahit ako mismo ay hindi handang sagutin ang tanong na iyon. Bakit nga ba ako lumipat? Dahil ba sa gusto kong iwasan ang pressure ng honor section? Dahil ba sa nais kong magsimulang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin? O dahil may bahagi sa akin na pagod nang magpanggap? Sino ka? Matigas kong tanong. Sinasadyang gawing malamig ang tono ko para magsilbing babala na huwag nang lumapit pa. Ako si Lucas, sagot niya. Sabay upo sa tabi ko nang hindi man lang nagpaalam. At mukhang magiging magkatabi tayo this year. Sabi ko sa kanya, hindi ako pala kaibigan.
Inaasahan ko magtatapos na ang usapan doon, na maintindihan niya ang pahiwatig at iiwan na lang ako sa katahimikan ko. Ngunit alam mo kung ano ang sagot niya? Di magiging kaibigan mo ko. Ang simpleng linyang iyon ay tila walang kabuluhan sa pandinig ng iba. Ngunit sa akin ito ay isang hamon. Isang paanyaya na hindi ko kayang tanggapin. Ngunit hindi ko rin kayang lubusang itakwil. Kung kilala mo lang ako, Kuya Rex, alam mong hindi ako naniniwala sa mga ganoong klaseng tao. Yung masyadong palakaibigan, yung parang may pakay. Sa karanasan ko, ang mga taong masyadong mabilis lumapit ay kadalasang may hinihinging kapalit. Natuto na akong maging maingat. Natuto na akong huwag magtiwala agad. Pero si Lucas, iba siya. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang liwanag na tila bumabasag sa mga pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nasa likod ng ngiting iyon. Sa mga sumunod na linggo, naging araw-araw na ang presensya niya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon. Ang lumitaw nang hindi ako kinakausap ng sobra. Ang umupo sa tabi ko nang hindi ako naiilang. Parang may natural na daloy ang kanyang pagiging malapit na hindi ko kayang labanan. Tuwing umaga, may dalang kape siya para sa akin. Timpla niya raw. Matapang, walang asukal. Tulad mo, biro niya. Habang inilalagay ang plastik na tasa sa harap ko. May dalang pandesal. Minsan tsokolate. Minsan ay prutas na hindi ko alam kung saan niya binibili. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa iyon. Hindi ako sanay na may nag-aalaga sa akin ng ganito. Lalo na't hindi ko naman hinihingi. Pero hindi ko rin naman siya itinataboy. Sa halip, unti-unti kong hinahayaan ang sarili kong tanggapin ang maliit na regalong iyon. Hindi dahil sa gusto ko ang kape, kundi dahil sa gusto ko ang pakiramdam na may nag-iisip sa akin. Naging magka-group kami sa projects, magka-partner sa experiments. Hindi ko maiwasang mapansin ang maliit na bagay sa kanya. Ang paraan ng pagsulat niya na tila may sariling ritmo. Ang pagkalikot sa ballpen kapag nag-iisip. Ang tawa niyang parang may halong pag-aalinlangang pero totoo. Minsan napansin ko siyang nakatingin sa akin ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan. At sa tuwing nahuhuli ko siya, mabilis siyang lumilingon parang batang nahuling nagnanakaw ng candy. May pagka-misteryoso si Lucas na hindi ko lubusang maunawaan. Ngunit sa halip na matakot, lalo akong naaakit na alamin ang kanyang lihim. At unti-unti, Kuya Rex, naramdaman kong may nagbabago sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Kung ito ba ay pag-ibig, pagkagusto, o simpleng pagkahumaling sa isang taong nagpaparamdam sa akin na mahalaga. Pero alam kong tuwing nandyan siya, parang mas maliwanag ang paligid. Ang dating madilim na koridor ng eskwelahan ay tila may bagong kulay. Ang dating nakakapagod na mga kaklase ay tila may bagong sigla. Nagsimula akong gumising ng mas maaga. Hindi dahil sa takot na malate, kundi dahil sa pananabik na makita siyang muli. Isang hapon, naabutan ko siyang nakatayo sa covered court, nakatingala sa langit. Papalapit na ang bagyo.
Abo-abo ang ulap at ang hangin ay may kakaibang lamig na hindi karaniwan sa buwan na iyon. Tahimik siya. Masyadong tahimik para sa isang tulad ng laging puno ng tawa at biro. Ang katahimikan ngayon ay sumasapak sa dibdib ko dahil alam kong may mali. Lucas, okay ka lang ba? Tawag ko. Lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Napalingon siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Sa halip, may lungkot sa mga matang tumingin sa akin. Isang lungkot na tila nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti sa loob ng maraming linggo. Parang natanggal ang maskara na kanyang isinuot. At sa harap ko ngayon ay ang totoong Lucas. Ang Lucas na may takot, may sugat, may mga tanong na hindi niya kayang sagutin. May gusto ka bang itanong sa akin? Mahina niyang sabi. Ang boses niya ay tila nahahalo sa hangin. Tulad ng ano? Tanong ko. Kahit alam kong may hinihintay siyang tanong mula sa akin. Isang tanong na pareho naming alam na dapat nang itanong. Tulad ng kung bakit ako lumipat dito sa section na to. Sabi niya. Sabay hakbang palapit sa akin. Ang layo ng kanyang mga hakbang ay tila sinusukat ang puwang sa pagitan naming dalawa. O kung bakit ako laging nakatabi sa'yo. O kung bakit parang ako lang ang nakakapansin sa'yo sa gitna ng ingay. Hindi ako nakasagot, Kuya Rex. Pakiramdam ko may mabigat sa hangin sa pagitan namin. Isang katotohanang pareho naming kinatatakutan pero pareho naming hinahanap. Ang tibok ng puso ko ay naging malakas sa aking pandinig. At sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Hindi mo pa rin ba alam? Bulong niya. Ang tanong na iyon ay parang isang susi na nagbubukas ng pinto sa isang silid na pareho kaming ikinukubli. At sa buhos ng ulan, hindi ang karaniwang ulan ng hapon, kundi isang malakas na pagbuhos na tila ipinapakita ng kalikasan ang nararamdaman naming dalawa. Ang paggalito, ang takot, ang pagnanais na tuluyang mabasa at mahugasan ang lahat ng kasinungalingan. Kinabukasan, absent si Lucas. At nang sumunod na araw, wala pa rin siya. Nag-aalala ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Madalas naman akong mag-isa. Sanay na akong hindi kailangan ang ibang tao. Mula bata pa lang, tinuruan na akong maging independyente, na huwag umasa sa kanino man. Dahil ang tanging taong maaasahan ko ay ang aking sarili. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit tahimik na tahimik ang paligid kahit maingay ang klase? Ang dating pamilyar na ingay ng mga kaklase ko ay tila walang saysay. Ang dating nakakaaliw na amoy ng lumang libro ay tila walang ibang dala kundi ang paalala ng kawalan. Sa ikatlong araw, nagdesisyon akong puntahan siya. Hindi ko na kayang maghintay pa. Nalaman ko ang address mula sa registrar matapos ang ilang palusot na hindi ko na maalala ng eksakto. Oo, alam kong hindi tama iyon. Isang paglabag sa privacy. Isang hakbang na maaaring magdulot ng kahihiyan kung malaman ng iba. Pero kailangan ko siyang makita, Kuya Rex. Kailangan kong malaman kung bakit siya nawala. Kung may kasalanan ba ako
O kung may mas malalim na dahilan na hindi niya kayang sabihin sa akin. Pagdating ko sa apartment nila, lumang building iyon na may pintuang kulay dilaw na kupas na at mga halamang nakatiwangwang sa mga paso. Ilang minuto ako nag-atubili bago kumatok. Pakiramdam ko, isa itong hakbang na hindi ko na mababawi. Ngunit higit sa takot na iyon ay ang pagnanais na malaman ang totoo. Bumukas ang pinto. Si Lucas ang nasa harap ko. Nakapambahay, may pilat sa labi. May pasa sa braso na hindi na itatago ng kanyang mahabang manggas. At ang kanyang mga mata na dati ay puno ng liwanag, ngayon ay tila mapurol at pagod. Ang kanyang buhok ay magulo at sa kanyang labi ay mga bakas ng dugong namuo. "Mateo?" Nabigla siya. Ang kanyang boses ay tila basag-basag. Parang hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya sa ganitong sitwasyon. "Anong nangyari sa'yo?" Diretso kong tanong. Hindi ko na pinigilan ang aking boses na magpakita ng pag-aalala at galit. Galit sa kung sino man ang gumawa nito sa kanya. At galit sa aking sarili dahil hindi ko ito napigilan. Sinubukan niyang ngumiti. Ang ngiti na iyon ay isang pagtatangka na itago ang sakit. Isang huling depensa ng kanyang taong sanay ng magpanggap. "Wala to, nadapa lang. Lucas, huwag mo kong lukuhin." Ang tigas ng boses ko ay nagbigay sa kanya ng babala na hindi na ako basta-basta naniniwala sa mga palusot. "Ako ito, Lucas, ang taong kinukwentuhan mo ng mga sikreto mo. Huwag mo akong itaboy ngayon." Tumahimik siya. Umupo siya sa lumang sofa na may natuklap na pintura at tumingin sa sahig. Tila naghahanap ng tamang mga salita na sapat upang ipaliwanag ang kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang walang depensa, walang ngiti, walang biro, walang maskara. Nakita ko ang tunay na Lucas, ang Lucas na puno ng takot at pangangamba. "Pinalayas ako ng tatay ko," sabi niya. Nanginginig ang boses. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap siyang ilabas. Nang malaman niyang na gusto ko ang isang lalaki. "Kuya Rex," parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko iyon. Hindi dahil sa nagulat ako sa kanyang pag-amin. Sa totoo lang, may bahagi sa akin na nakaramdam na nito, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagdurusa. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay dapat na isang dahilan ng paglaya. Ngunit para kay Lucas, ito ang naging dahilan ng kanyang pagkawala ng tahanan. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo," dugtong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit nitong pakalmahin ang sarili. Natakot akong mawala ka. Kasi ikaw ang nag-iisang tao na naging dahilan para maging masaya ako. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. At sa bawat patak ay tila bumubuhos ang lahat ng kanyang pinigilang sakit sa loob ng maraming taon. Naupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, wala akong sapat na karanasan o karunungan upang harapin ang ganitong klaseng sitwasyon. Pero may isang bagay na alam ko. Isang bagay na mas malalim kaysa sa takot at pag-aalinlangan. "Lucas," sabi ko. Inilapit ang mukha ko sa kanya upang makita niya ang aking mga mata.
ang katotohanang hindi ko na kayang itago pa. Hindi ako aalis. Tumingala siya. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot at pag-asa na naghahalo. Tulad ng bagyo at sikat ng araw na naglalaban sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo na huwag ko siyang iwan. Ngunit sa parehong oras ay naghahanda na rin siyang tanggapin ang posibilidad ng pagtalikod. Mahal kita, sabi ko. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Hindi ko na inaalala kung ano ang sasabihin ng iba o kung ano man ang magiging apekto nito sa kinabukasan ko. Sa sandaling iyon, siya lang ang mahalaga. Ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pag-asa, lahat iyon ay naging akin. Mahal kita, Lucas, at hindi ko hahayaang mag-isa ka sa laban na ito. At doon, sa lumang apartment na iyon, sa gitna ng kanyang pag-iyak at panginginig, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay tila humihingi ng kaligtasan at ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Natatakot ako, bulong niya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa aking balikat. Natatakot ako na baka pag-ising ko, wala ka na. Natatakot ako na baka ito ay panaginip lamang at sa anumang sandali ay magigising ako sa katotohanang mag-isa ulit. Nandito ako, sagot ko. Hinahaplos ang kanyang buhok at pinipilit kong pakalmahin ang kanyang pag-iyak. Hindi ako aalis. Hindi ako tulad ng iba. Hindi kita iiwan dahil sa takot o dahil sa sasabihin ng iba. Hindi ako aalis. Kinabukasan, may text ang nanay ko. Umuwi ka na, Mateo. Kailangan mong magpaliwanag. Alam mo, Kuya Rex, na hindi magiging madali ang lahat. Alam kong maraming pagsubok ang naghihintay mula sa pamilya, mula sa mga kaibigan, mula sa mga taong hindi nakakaintindi o ayaw umintindi. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang tungkol sa amin ni Lucas. Ito ay tungkol sa pagharap sa isang mundong hindi palaging handang tumanggap ng katotohanan. Ngunit sa unang pagkakataon, handa akong harapin ang lahat. Handa na akong ipaglaban ang pagmamahal na ito. Kahit na ito ay nangangahulugang harapin ang galit ng aking pamilya, ang pagtataka ng aking mga kaibigan at ang panghuhusga ng lipunan. Kasi sa wakas, mayroon na akong dahilan upang lumaban. Hindi na ako ang dating Mateo na nagtatago sa anino at umiiwas sa init ng mundo. Ngayon, ako ay si Mateo na handang tumayo sa liwanag. Kahit na masakit, kahit na nakakatakot, para sa taong mahal ko. Bago ako lumabas ng pinto ng apartment ni Lucas, hinalikan ko ang kanyang noo at bulong, "Mahal kita." At sa unang pagkakataon, sinabi ko iyon ng hindi natatakot. Ang mga salitang iyon ay hindi nalihim, na dapat itago sa dilim. Sila ay naging bandila ng aking katapangan. Kaya heto ako ngayon, Kuya Rex. Kinukwento ko sa iyo ang lahat. Hindi para humingi ng payo, hindi para humingi ng simpatya, kundi para malaman mong may isang taong katulad ko na natutong magmahal sa gitna ng takot. Na kaya palang harapin ang sarili. Kaya palang tanggapin ang katotohanan at kaya palang ipaglaban ang isang pag-ibig na hindi ayon sa inaasahan ng nakararami.
Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Alam kong may mga pagkakataong parang walang nakakaintindi sa'yo. Na parang ikaw ay nag-iisa sa isang mundong puno ng ingay. Alam kong may mga gabing puno ng pagdududa at mga umagang puno ng takot. Ngunit gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. May mga taong katulad natin, mga taong natutunan ng magmahal sa kabila ng takot, mga taong patuloy na lumalaban upang maging totoo sa kanilang sarili. Sana balang araw, mahanap mo rin ang Lucas mo, o kung nakahanap o nahanap mo na, sana'y hindi mo siya pakawalan. Huwag mong hayaang ang takot o ang opinyon ng iba ang magdikta kung paano mo pahahalagahan ang taong nagbibigay kulay sa iyong mundo. Hindi madali ang pag-ibig na ito, Kuya Rex. Ngunit ito ay totoo. At sa huli, ang katotohanan ang tanging magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Ito ang kwentong para sa iyo. Para sa lahat ng katulad nating natutong magmahal sa gitna ng takot. Para sa lahat ng naglakas loob na harapin ang kanilang sarili sa kabila ng lahat ng posibilidad ng pagtanggi at pagkabigo. Sa isang mundo na puno ng ingay, sana'y mahanap mo rin ang iyong katahimikan. Ang katahimikang nagmumula sa pagtanggap sa kung sino ka talaga at sa kung sino ang iyong minamahal. Laging sa'yo, Mateo. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin natin, di na namamalayan. Heto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi, palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat, lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Heto tayo, sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin. Natatangi kong dala